Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Tukso, yan ang kadalasang rason kung bakit nasisira ang isang pagsasama. Ang totoo niyan, Miss Winnie, bunga ko ng isang nasirang pagsasama. Ako nga pala si Alma, 46 years old. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong ako'y 25 years old pa lamang, taong 2004. Nagkahiwalay ang aking mga magulang, 13 anyos pa lamang ako. Namatay sa sama ng loob ang aking ina, ngunit kalaunan namatay din ang aking ama sa hindi malamang dahilan. Kaya sa poder ni Lola Feliz ako lumaki. Ang kababata kong si Theo, na kalaunan ay naging kasintahan ko, ang palagi kong kasama. Madalas kaming magbanding lalo na kapag pauwi na ako galing sa trabaho. Akala ko talaga okay ng lahat, Miss Winnie. Pero hindi pala. Nagulo ang maayos naming pagtitinginan na binuo ng ilang taong pagsasama. Nagsimula yon isang araw nang kumprontahin ko siya matapos niya akong wag siputin sa lugar at oras na dapat sana ay magde-date kami. Theo, isang oras mo akong pinaghintay sa park pero hindi ka dumating. Saan ka ba nagpunta? Sinasabi ko nga sa'yo, hindi ba? May emergency lang akong kailangang ayusin. Anong klaseng emergency ba yan? Mas mahalaga pa ba sa akin, ha? Niho, wala ka man lang sinabi. Dapat nga bago pa ako magpunta sa park, tinawagan mo na ako. Emergency nga, di ba? Hindi ka rin makaintindi. Kahit na, dapat ipinaalam mo man lang sa akin para hindi ako mukhang tanga sa kahihintay sa'yo. Bakit galit ka? Ako nga dapat ang nagagalit hindi ikaw. Hindi ako galit, okay? Nagpapaliwanag lang ako. Ang hirap lang kasi sa'yo, ayaw mong makinig. Palagi ka na lang nakasinghal. Bakit nga ba hindi kita pagtataasan ng boses? Pinaasa mo ko Ilang beses mo na bang ginawa ang ganito, ha? 4 na beses mo na akong pinaghihintay. Hindi ka man lang nagsusorry. Ano ngayon sa tingin mo ang mararamdaman ko? Ibang klase ka rin Sinabi ko nga sa'yo na emergency nga. Pero hindi ka man lang nag-alala. Ginawa mo pa akong masama. Umalis ka na! Walang patutunguhan tong pag-uusap na to. Umalis ka na! Tinalikuran ko si Theo, tsaka marahas na pinahid ang luha sa aking mga mata. Ang point ko lang naman, sana kung yaman din lang na hindi kami matutuloy sa lakad namin, dapat tinawagan niya ako. Ang dami niyang pagkakataon pero lahat ng yun pinalagpas lang niya. Tapos ako pa ngayon ng kontrabida? Iisipin ng marami na sinasakal ko siya? Tsaka bakit kung kailan may lakad kami, tsaka naman umaatake ang emergency na yan? Umalis si Theo nang walang kahit na anong binitiwan na salita, kaya tuluyan na akong napahagulgol. Awang-awa naman akong nilapitan ng baklita kong kaibigan na si Kim at kaagad na inalo. Hinagod-hagod niya ako sa likod ko habang nakatanaw sa pintong nilabasan ng boyfriend ko. Tahan na, Sisi. Huwag mo nang dibdibin ang nangyari. Para sa akin, wala ka talagang kasalanan. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ang tinding mga tuwiran niyang boyfriend mo. Pinamumukha niya sa akin na masama ako at kinakawawa ko siya. Hindi yan totoo, no? Alam mo, duda ako. May ibang babae yan si Theo. Panigurado. Ibang babae? Oo, ibang babae. Alam mo kasi, ang lalaking faithful, wala yang ibang pinagkakaabalahan. Pero kapag palagi na lang silang busy tapos wala namang matinong paliwanag sa tunay niyang sitwasyon, aba, may ibang kinakalantari yan. Kim, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Paano kung totoo? Paano kung ayaw na nga niya sa akin na ipinagpalit na niya ako? Teka lang, kumalma ka nga muna. Wala akong sinabi na kumpirmadong may ibang babae si Theo. Ang sa akin lang baka may iba siyang babae. Kasi nga diba, dati hindi naman siya ganyan. Alam mo, para sure, bakit hindi natin siya manmanan? Para malaman natin kung totoo ba ang kutob natin. Paano kapag tama ka, Kim? Anong gagawin ko? Iniisip ko palang nasasaktan na ako. Hindi ko kayang mawala sa akin si Theo. Akin lang siya. Totoo ang sinabi kong yon, Miss Winnie. Maliban sa selosa akong babae, hindi ko gugustuhin ipagpalit niya ako sa iba. Mahal ko si Theo. Gagawin ko ang lahat para lang sa kanya. Kaya sakali man na malaman kong may iba siyang babae, hindi ko alam kung ano pang magagawa ko.
Baka makapanakit ako nang wala sa oras. Mabuti na lang, nariyan si Kim na palagi akong binibigyan ng lakas ng loob. Yung tipong kahit gusto ko nang sumuko, nagagawa ko pang lumaban dahil nariyan siya. Pinahiran ko ang luha sa aking mga mata at pilit na ngumiti. Kakalma ko. Alam ko naman na sa mga susunod na araw, malalaman ko kung ano talaga ang tinatago ni Theo. Makalipas ang ilang araw, inimbitahan ako ni Kim na kumain sa labas. Libre daw niya dahil payday naman. Pumayag ako kasi nga siya ang gagastos. Hindi ko akalain na may plano na pala noon si Kim. Habang kumakain kami sa isang fast food chain, palihim siyang bumulong sa akin. Huwag kang magpapahalata, nandito sa loob ng kainan ng boyfriend mo. Nasa unahan lang natin, 3 mesa mula sa likod mo. Ano? Totoo ba yan? Oo nga. Basta huwag kang kikilos nang hindi ko sinasabi, ha? Kailangan muna natin siyang sundan. Seryoso ba talaga tayo dito, Kim? Basta, ako bahala. Nagdududa talaga ako dyan sa lalaking yan eh. May kasama ba siya? Natatakot akong lumingon, baka makita niya ako. Mag-isa lang siya, Ceci. Sa tingin ko, nagpapalipas lang siya ng oras dito sa kainan. Kabado man pinili kong umaktong normal habang pilit na tinatapos ang pagkain na nasa harapan namin. Nakakainis lang talaga dahil sa mga nalaman ko, parang nawalan na ako ng ganang kumain. Kailangan ko pang ikalma ang sarili kong nagsisimula na namang nervyusin dahil sa pagnanais kong makumpronta na kaagad si Theo. Makalipas ang ilang minuto, sumenyas na sa akin si Kim na aalis na kami. Sumunod ako sa kanya at nakita si Theo sa unahan. Pasakay na ng kanyang sasakyan. Swerte naman na may napara kami kagad na taxi at inutusan ni Kim ang driver na sundan namin si Theo. Hindi naman kalayuan sa fast food restaurant ang hinintuan niya. Nagulat nga lang ako, sa harapan ng isang bar siya nagpark at pumasok. Anong ginagawa niya rito? Yan ang kailangan nating malaman. Halika, pumasok na tayo. Paano kapag may nakita akong labag sa kagustuhan ko, Kim? Hindi ko kakayanin kapag nawala si Theo sa akin. Ay naku, Sisi. Umakto kang walang pakialam sakali man na may makita nga tayo. Bar ito, kaya lahat ng babaeng makikita mo sa loob, mahahalay talagang gumalaw. Ikalma mo lang yung sarili mo, okay? Tatandaan mo, ikaw ang girlfriend at ikaw ang nasa tama. Ewan ko ba, masama talaga ang kutob ko eh. Natahimik kami ng tuluyan nang makapasok ako sa loob. Kaagad na sumalubong ang amoy ng usok ng sigarilyo at alak at ang ingay ng maharot na musika, ang malalanding tawanan at girian ng mga babaeng bayaran kasama ang mayayamang DOM at mga binatang may pera man ay gusto lang makatake advantage sa mga babaeng napipili nila. Medyo nanibago ako sa kikislap-kislap na pulang ilaw kaya napahawak ako sa braso ni Kim. Nasaan na si Theo? Ano, nakita mo na ba? Oo, nakita ko. Papunta sa locker room. Halika, sundan natin. Diyos ko, sana talaga wala tayong makitang anomalya sa pagpunta ni Theo dito. Ang ingay mo, girl. Shh! Mamaya niyan mabuking tayo. Sorry, kabado lang. Pumasok nga kami sa locker room at natigilan ng makarinig ng ungol ng babae. Para bang nawawala sa sarili at animo may kasamang lalaki. Kinabahan ako. Bago ko pa man masilip sa likurang bahagi ng locker ang dalawa, ay natutop ko na ang bibig ko nang marinig ang pamilyar na boses ni Theo. Babe, kailan mo ba kasi balak na tumigil sa pagtatrabaho dito? Ayokong kung sino-sino ang tinitable mo eh. Baka sa susunod mabastos ka na ng mga customer mo. Tsaka na babe, alam mo naman na kailangan ko pa ng pera eh. Baka kulangin pa ang ipon ko sa pagpapagamot kay mama. Sana naman maintindihan mo ko. Ewan ko ba sa'yo? Sinabi ko naman na kaya kong ipagamot ang nanay mo. Pero nagpupumilit ka talaga na magtrabaho pa dito. Babe, hindi pa tayo kasal. Parang ang kapal naman yata ng mukha ko kung iaasa ko sa'yo ang gastusin ni mama sa ospital, hindi ba? Kahit na. Paano na lang kapag napahama ka dito? Paano kung nagkataong may nambastos sa'yo tapos wala ako? Hindi ko mapapatawad ng sarili ko kapag may nangyari sa'yong masama.
Nanginginig na napasandal ako sa dingding nang marinig ang sinabi ng aking nobyo. Kung makapagsalita siya sa babaeng kausap niya, punong-puno ng concern at pagmamahal. Sino ba siya? Bakit ganun na lang ang pag-iingat ni Theo sa babae? Dala ng labis na panggigigil, lumabas ako sa kinasasandalan ko at nakapamewang na hinarap ang dalawa. Nakatayo naman sa likuran ko si Kim na halatang gigil na ring manabunot ng mga sandaling yun. Kaya pala nakagawian mo ng Indianin ako sa bawat lakad natin. Nakikipagkita ka pala sa haliparot na nabubuhay sa lugar na ito. Alma? Anong ginagawa mo rito? Babe, sino siya? Ako lang naman ang girlfriend ng lalaking inaahas mo. Ikaw, sa sobrang kakatihan mo at hindi mo na makamot, talagang pumapatol ka pa sa my girlfriend? Ha? Ang kapal ng mukha mo! Excuse me, hindi makapal ang mukha ko. Sa pagkakaalam ko, walang ibang girlfriend si Theo maliban sa akin. Ano babe, kilala mo ba ito? Ano na naman bang gulo to, Alma? Bakit ka ba nandito? Sinusundan mo ba ako? Anong drama to, Theo? Akala ko ba faithful ka? Akala ko ako lang ang mahal mo. Pero bakit may sabit sa puso mo? Tumigil ka na, Alma. Nakakaya ka. Dito ka pa talaga gagawa ng iskandalo? So ako pa palang nanggugulo? Excuse me lang ha? Sa lagay na ito nahihiya na kayo? Wala pa nga akong ginagawa eh. Ang kapal ng mukha mo? Manloloko ka? Ipinagpalit mo ako sa babaeng haliparot? Teka lang, baka akala mo hindi kita naririnig ha? Wala akong pakialam kahit na isigaw ko pa sa pagmumukha mo ang kalandian mo. Animal ka? Dapat sa'yo kinakalbo. Dahil sa labis na galit, hindi na ako nakapagpigil. Literal na sinugod ko ang babae at sinabunutan. Sinubukan kaming awatin ni Theo pero humarang si Kim at inambaan ng suntok ang lalaki. Kahit binabai si Kim, aminado ako na malakas siya at ilang beses nang nadadaig si Theo sa pisikal na labanan. Lalo na't isang black belter ang kaibigan ko. Kim naman, kinukonsinti mo pa pati panggugulo ni Alma. Awatin mo naman sila. Bakit ko naman gagawin yun? Paano ninyo matututunan ang leksyon nyo kung susuportahan ko ang maling gawain mo? Alam mo, Theo, malaki sana ang respeto ko sa iyo dahil kaibigan kita. Pero dahil sa ginawa mo ngayon, ako, para mo na rin kinalimutan ang pagiging magkababata natin. Pati ba naman si Alma, niloko mo? Hindi ko sinasadya. Nagising na lang ako isang araw na nasasakal na ako sa paghihigpit niya. Masama bang kumawala sa hawlan na ginawa niya para sa akin? Mali ka pa rin kahit anong klaseng dahilan pang sasabihin mo. Mahal ka ni Alma. Pero kinulang ka sa komunikasyon sa kanya. Kung tutuusin, walang kasalanan si Alma sa'yo. Ang kapal ng mukha mong sakta ng kaibigan ko. Isang sampal ang ginawad ni Kim kay Theo. Nakita ko yun at muling uminit ang ulo ko. Pinalingan ko si Ella na noon ay bumabangon mula sa pagkakangudgod ng mukha niya sa sahig at tinangka akong lapitan ngunit sinalo ko lang ang buhok niya at marahas ulit na hinila. Ano ba? Pitiwan mo ako! Ano ka, siniswerte? Pagkatapos mong agawin sa akin ang nobyo ko, parang wala kang ginawang kasalanan? Nagmamalinis ka pa? Walang iya kang malandi ka? Sisiguraduhin kong pati ang pinakatatago mo, kakalbuhin ko! Theo! Tulungan mo ako! Tama na, Alma. Please. Wala ka nang magagawa. Mahal ko siya. Si Ella ang gusto kong pakasalan. Yun ang dahilan kung bakit ayoko na makipagkita sa'yo. Hayop ka? Pagkatapos kong ibigay sa iyong lahat, ito pa talagang igaganti mo sa akin? Pasakit? Ha? Sino ka ba ha, Theo? Hindi ka perpekto. Akala mo sa sarili mo ang gwapo-gwapo mo na? Nagawa mo pang mang two-time? Buisit ka? Palibhasa, hindi makontento sa isa kaya kahit puta pinagtitisan. Huwag niyo akong tatawaging puta. Hindi niyo ako kilala. Talaga? Bakit? Gusto mong ako naman na sumabunot sa'yo nang tuluyan ka ng makalbo, babae? Hindi na kayo dapat sumunod dito eh. Gulo lang ang dala nyo. Umalis na nga kayo. Talagang ang tigas ng dugo mo para ipagtabuyan kami? Bakit? Malaki na ba ang pinuhunan mo sa babaeng yan, ha, Theo? Mamili ka. Siya o ako? Sumagot ka. Hindi pa ba malinaw sa'yo, Alma? Ikaw ang pinapaalis ko.
Ibig sabihin, hindi ikaw ang pinipili ko. Maghiwalay na tayo. Tila bombang sumabog sa aking pandinig ang sinabing yun ni Theo, Miss Winnie. 10 years, ganun na kami katagal. Hindi ko akalaing masisira lang yun ng ganun kadali. Naitanong ko tuloy sa sarili ko, ano bang kulang sa akin? Bakit kailangan akong ipagpalit ni Theo? Hindi ba ako kamahal-mahal? Ganun na ba kasama ang ugali ko para ayawan ako ng lalaking pinakamamahal ko? Tila nawasak ang mundo ko nang siya na mismo ang pumutol sa gahiblang pag-asa ko na maging parte ng buhay niya. Hindi ko kaya, Miss Winnie. Pero ng mga sandaling yon, naging sandalan ko si Kim. Inalalayan niya ako paalis sa lugar na yon at sinama pa uwi. Pagdating sa bahay, sa balikat niya ako lumuha. Hindi ko matanggap na kung sinong babae lang ang sisira sa relasyon namin ni Theo. Kim, hindi ko kayang mawala si Theo. Bakit kailangan niya akong ipagpalit sa iba? Hindi ko rin alam, Alma. Masakit mang isipin. Pero kailangan mong tanggapin na hanggang doon na lang ang relasyon ninyong dalawa na hindi mo na kailangan maging martir para kaawaan kanya. Huwag kang bababa sa ganong level, Alma. Anong gusto mong gawin ko, Kim? Hayaan silang magsaya habang naglulugmok sa kalungkutan? Hindi patas. Kailangan din nilang magdusa, Kim. Shh! Tana! Pinag-isipan ko na yan. Alam kong masakit. Pero ikalma mo muna yung damdamin mo. Mamaya kapag nahimasmasan ka na, sasabihin ko sa iyo ang isang napakagandang planong naisip ko. Asya, Tana! Mga hayop sila, Kim. Pagbabayaran nila ang ginawa nila sa akin. Hindi ako papayag na manatili silang masaya. Gaganti ako! Naiintindihan kita, Alma, at may kilala akong tao na makakatulong sa paghiganti mo. Anong ibig mong sabihin? Akala ko talaga hired killer ang taong gusto ni Kim na kunin namin para ipaghiganti ang kasawian ko. Nagulat na lang ako nang isama niya ako sa lakad niya pagkalipas ng 3 araw at ipinakilala ako kay Aling Cora, isang mambabarang. Noong nakita ko nga ang matanda, hindi ko alam kung matatawa ba ako o hindi. Ako kasi yung tipo ng taong hindi talaga naniniwala sa kababalaghan unless masaksihan ko ito ng sarili kong 2 mata. Sisi, siya si Aling Cora. Huwag kang mag-alala, proven and tested na siya. Ilang kakilala ko na nga nagtagumpay sa paghihiganti nila nang lapitan siya eh. Talagang lahat na nagkasala sa kanila, nagdurusa. Kaya yung Ella na yan, pati na si Theo, siguradong luluha ng dugo kapag nasimulan na natin silang ipagdasal. Sigurado ka ba? Barang talaga? O ano bang gusto mo? Yung massacre? Diyos ko, day! Huwag na huwag mo kong uutosang bahiran ng dugo ang mga kamay ko! Hindi ako papatay ng tao gamit ang sarili kong lakas. Kinaklaro ko lang. Alam mo naman na bago lang sa akin ang mga bagay na ito, hindi ba? Tsaka bakit pati si Theo sasaktan natin? Ang gusto ko lang naman, ang babaeng malanding yun ang magsisi sa kasalanang nagawa niya. So, hahayaan mo na lang na abusuhin ka ng Theo na yon, ganun? Aba, lahat ng bagay sa mundo may bayad na. Kaya kung sinaktan ka man ni Theo, pagbabayaran niya din yon. Tama ang kaibigan mo, Ineng. Lahat ng taong nagkasala dapat ginagantihan. Alam mo bang ako man ay biktima rin ng pagtataksil ng mahal ko sa buhay? Pero kahit mahalaga siya sa akin, hindi ko kukonsintihin ang mga bagay na ginawa niya. Aba, nagpapakabait ako. Walang karapatan ng sino man nasaktan ako. Ano po bang gagawin natin, Aling Cora? Buhok. Kailangan ko ng buhok ng mga taong gagantihan natin. Kaya mo bang kunin yon para sa akin? Hindi ko po alam kung... Ako na po ang bahala doon, Aling Cora. Tutulungan ko ang kaibigan ko sa abot ng aking makakaya. Mabuti kung ganon. Nagtawanan sina Aling Cora at Kim na animoy tuwang-tuwa sa kanilang pinag-uusapan. Kinabahan naman ako. Hindi ko naman talaga alam kung magagawa kong ipabarang si Theo. Ngayon pa lang nasasaktan na ako. Gayon pa man, wala akong ginawa na pag-angal. Hanggang sa makauwi na kami ay hindi ko na sinubukan pang pigilan si Kim sa gagawin namin sa mga susunod na araw. Oh, susunduin kita uli kapag pupunta na tayo kay Aling Cora, ha?
Sige, ingat ka, Sisi. Ikaw din, tumawag ka sakaling may emergency ha. Teka lang, hindi pa pala ako nakakapagpasalamat sa'yo. Bakit? At para saan? Sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ang bait mo kasi, Sisi eh. Ipinagtanggol mo ko nang wala akong malapitan. Akala ko talaga magtatagal kami ni Theo. Ang sakit lang isipin na minahal ko siya ng sobra, kahit na hindi na niya magagantihan pa ang pagmamahal ko para sa kanya. Kaibigan kita, Sisi. Alam ko kung anong pinagdadaanan mo. Naiintindihan kita. At kung hindi man kayang gantihan ni Theo ang pagmamahal na para sa'yo, hayaan mo na. Naniniwala ako na may lalaking nararapat para sa'yo. Padating pa lang yun. Kagaya ko na umaasang makikita na din ang Prince Charming ko. Kaya wala kang dapat na maramdaman kundi galit. At huwag kang papayag na hindi magantihan ng Theo na yon, no? Mapait na lamang akong ngumiti at kinawayan si Kim tsaka pumasok sa loob ng bahay. Siya naman umalis na para umuwi na rin sa kanyang tahanan. Hindi ko inaasahan na sa pagpasok ko sa loob, makikita ko si Theo. Alma, nariyan ka na pala. Sabi ni Lola Feliz umalis ka raw. Kilala naman niya ako kaya pinapasok niya ako rito. May lakas ka pa talaga ng loob na pumunta rito? Pasensya na ha. Kailangan kasi. Naparito ko para sabihin sa'yo na tapusin na natin ang relasyon natin. Wala nang spark eh. Niloloko mo ba ako? Anong spark? Ano ba tayo sa tingin mo? Kuryente? Pakinggan mo muna kasi ako. Bakit pa? Ginawa mo na nga akong kontrabida sa harap ng Ella na yun eh. Sinira mo ng tiwala ko. Teka lang, anong tiwala? Alma, nandito ko para tapusin ang lahat sa atin. Sana naman matanggap mo na hanggang dito na lang ang relasyon natin. Hindi na kita mahal. Nagdilim ang paningin ko sa narinig kong sinabi ni Theo. Yung pagsugod ko sa kanya may kasama ng sabunot. Galit na hinila ko ang buhok niya kaya nalagas ang ilang hibla nito. Gigil na gigil ko siyang dinuro nang sinubukan niya akong duruin. Marunong ka nang manakit, ha? Anong gusto mo? Matuwa ako sa pagiging lapastangan mo? Taksil ka! Manloloko! Bakit ba ayaw mong tanggapin ang paliwanag ko? Huwag mo na kasing ipilit ang hindi na pwede. Kahit anong gawin naman natin, talagang hindi na tayo magiging okay. Sakal na ako. Bakit ka nasasakal? Ikinulong ba kita? Nirendahan? Gago ka pala eh. Talagang pinili mo pang maruming babaeng yon kesa sa akin? Wala kang karapatang husgahan si Ella. Hindi mo alam kung sino siya at kung ano ang pinagdaanan niya. Kahit kailan, hindi ka makakahigit man lang sa kalingkingan niya. Pinagbabayo ko sa dibdib si Theo, dala ng labis na pagkapuot. Kung kanina parang hindi ko siya kayang saktan, ngayon ay kayang-kaya ko na siyang ipapatay. Walang puwang sa mundo ko ang mga manloloko. Umalis ka na, Theo, at huwag ka nang babalik pa rito kahit kailan. Hindi kita kailangan. Magsama kayo ng haliparot na babaeng pinili mo. Sigaw ko sabay hagulgol ng iyak. Hindi ko matanggap na masisira lang ng ganon ang relasyon namin, pero ano bang magagawa ko? Siya ang naunang nagbahid ng dumi sa malinis na intensyon namin sa isa't isa. Dala ng labis na desperasyon, nagawa kong bumalik sa bahay ni Aling Cora nang nag-iisa ng gabing yun. 3 katok lang ang ginawa ko, pinagbuksan naman niya ako kagad. Isang nakangising mukha ng ginang ang tumambad sa akin sa may pintuan. Iha! Bumalik ka! Aling Cora? Sabi ko naman sa'yo, Iha, hindi mo dapat kinaaawaan ng mga ganyang lalaki. Walang magandang maidudulot sa'yo ang mga taong kagaya niya. Kailangan bigyan siya ng leksyon, isang karamdaman na makapagbabago ng pananaw nila sa buhay. Nagtiwala po ako sa kanya, Aling Cora. Halos ibigay ko na ang lahat. Maliban na lang sa pagkababae ko kaya siguro pinili niya na maghanap ng iba. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga manloloko, Iha. Kahit ilang taon pa ang lumipas, basta gusto nilang manloko, gagawin nila yon hanggang sa makita nilang lugmok na ang taong nais nilang pasakitan. Sa inyo ko na po ipinagkakatiwala ang lahat, Aling Cora. Magdusa ang mga taong dapat magdusa. Ikinalulugod kong gawin ang lahat, Iha, para sa mga babaeng sawing kagaya ko.
Noong gabing yun nasaksihan ko ang isang natatanging ritual na hindi ko kailanman inaasahang magiging totoo. Ibinigay ko sa kanya ang buhok at litrato ni Theo, pati na ang iilang gamit niyang naiwan sa bahay noong minsang nakatulog siya kagaya ng damit na inabot ko sa ginang. Bahala na siya, wala na akong pakialam pa sa kanya. Sa harap ng isang altar, nagdasal at umusal ng orasyon si Aling Cora para sa hinahangad na karamdaman ng mga taong gusto kong makaranas nito. Nakita ko pa ng tila mawala siya sa katinuan. Bumubulong-bulong, nakikipag-away sa sarili na halos hindi na boses niya ang maririnig. Kabado akong natutop ang aking bibig. Tama ba ang ginawa ko? Hindi naman ako masamang tao eh. Pero sa tuwing naaalala ko si Theo at ang paglalambing niya kay Ella, gusto kong magwala. Gusto kong pumatay ng tao. Bakit sa dinami-rami ng pwedeng magloko, si Theo pa talaga? Na may malalim na kaming pinagsamahan? Hindi ko na namalayang nakatulog na ako sa kaaabang kay Aling Cora. Mahinang tilaok ng mga manok ang nagpagising sa akin pagsapit ng umaga. Tahimik ang buong kabahayan, pero animo may mga matang nakatitig sa akin sa kawalan. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Hinanap ko si Aling Cora. Sa bahay na niya ako nakatulog dala ng matinding stress at pagod. Aling Cora? Aling Cora? Shh! Huwag kang maingay, Alma. Madidistorbo natin siya. Nasaan ho ba kayo, Aling Cora? Nandito ako, Alma. Hindi ko ho kayo makita, Aling Cora. Dito banda. Napalinga-linga ako sa buong kabahayan hanggang sa mapansin ko ang laylayan ng isang duster sa ilalim ng mesang kainan sa may kusina. Napayuko ako at nakita ang dilat na mga mata ni Aling Cora. Nanlalalim ang paligid nito at magulo ang buhok. Nakangisi na animoy may karimari-marim na ginagawa. Aling Cora, ano bang ginagawa niyo dyan? Huwag ka nga kasing maingay. Sige ka, kapag nadistorbo natin siya hindi nababalik sa'yo si Theo. Natutup ko ang aking bibig nang masundan ng tingin ng tinitignan din niya. Sa may altar, nakita ko ang isang malaking nilalang na animo daga, ngunit kasing laki ng aso na kinakain ang nakaalay ng mga gamit at buhok ni Theo. Halos maubos na niya ang mga ito. Sumisingasing ang nilalang at halos sabik na sabik pang makakain ng mas marami. Maya-maya pa, hinila ko ni Aling Cora. Pinatago rin niya ako sa mesa. Tuloy, nagsiksikan kaming dalawa sa ilalim nito. Ewan ko ba, animo nahilo ako nang mapansing nagsalita na naman sa wikang Latin si Aling Cora at sa halip na ipagtabo yan ng nilalang ay tila ba sinasamba pa niya ito. Nagmistulang eko ang boses ni Aling Cora sa microphone na unti-unting humihigop sa kamalayan ko hanggang sa matulala na ako. Kalaunan, dahil sa pagkakabigla at takot, hindi ko nakinaya ang aking mga nakita. Nagdilim ang aking paningin at walang malay na humandusay sa sahig. Saan ka ba galing at sobrang pag-aalala ko sa'yo, ha? Alam mo bang tinatawagan kita sa cellphone pero hindi ka sumasagot? Diyos ko, akala ko dahil nagpatiwakal ka na. At bakit ko naman gagawin yun? Aba, malay ko ba sa'yo? Hindi ko naman kayang hulaan ang nasa isip mo, no? Kahit kailan hindi ko papangaraping mamatay. Marami pa akong gustong gawin sa buhay, Kim. Gusto ko pang maghigante. Gusto ko pang makitang lumuha ng dugo ang Ella na yun bago siya magpasyang tapusin na lang ang buhay niya. Ay, bongga! Gusto ko yan, dear. Nagiging palabang ka na. Saan mo natutunan yan? Kay Aling Cora. Nanlaki ng husto ang mga mata ng bakla kong kaibigan matapos kong sabihin sa kanya na nanggaling ako kina Aling Cora. Pagkatapos kong mahimatay, nagising ako na nag-aalala at nakaabang sa akin ng ginang. Tila ba walang bahid ng kawirduhan sa katawan. Maayos nang nakapusod ang puro puti niyang buhok at may hawak na tasa ng kape sa isang kamay. Tila iniwan na ng kung anong malignong sumapi sa kanya ang katawan ni Aling Cora. Talaga? Nagawa mo magpunta doon na mag-isa? Tapos gabi pa talaga, sus Ginoo. Hindi ka natakot? Mabait naman si Aling Cora. Medyo weirdo nga lang. Pero hindi naman niya ako pinabayaan. Isinagawa niya ang paghiganti sa paraang gusto ko. Hala, paano?
Basta, magugulat ka na lang. Tila ba hudyatang sinabi kong yon nang sabay kaming mapalingon ng kaibigan ko sa driveway. May dumaang kotse pero hindi ito lumagpas sa bahay kundi nagpark lang sa tapat ng tahanan ko. Lumabas mula sa hinintong sasakyan si Teo. May dalang bulaklak at bihis na bihis. Tumuloy ang binata sa loob at lumapit sa amin. Nakanganga namang nakaantabay si Kim sa mga susunod na mangyayari. Alma, mahal ko. Anong ginagawa mo rito, Teo? Hindi ba't iniwan mo na ako na pinili mo si Ella kaysa sa akin? Nagbago na ang isip ko. Ikaw na ngayon ang mahal ko, Alma. Ay, wow! Ganun na lang yon. Pagkatapos mo saktan ng kaibigan ko, basta ka na lang darating dito as if walang nangyaring sabunutan ni Eme sa pagitan ninyo ni Ella? Kaya nga ako nandito. Gusto kong humingi ng tawad sa mahal ko. Isang malaking pagkakamali ang ginawa kong panluloko sa kanya, pare. Pare ka dyan. Gusto mo bugbugin kita? Hayaan mo na, Sisi. Ganyan talaga kapag ginayuma ang isang tao. Saglit na nakakalimot. Ang tanging nasa isip niya lang ay ako. Loka ka talaga, Alma. Ayaw-ayaw ka nung una, tapos ngayon, malalaman kong pumunta ka pala kay Aling Cora. Sisi naman, akala ko ba suportado mo na ako sa lahat ng gusto ko? Hayaan mo na, hindi ka ba masaya para sa akin? Magbabalikan na kami ni Theo. Mahal niya na ako ulit. Ay! Ewan ko sa iyo! Papasok na nga ako sa loob. Igagawa ko kayo ng merienda. Ngumiti ako at sinundan ang tingin ng kaibigan ko. Hindi niya alam kung ano ang mga isinakripisyo ko nang pumunta ko kay Aling Cora. Hindi niya alam ang kapalit nito sakaling maningil sa akin ng pagkakataon. Ang karma na nararapat sa akin dahil sa pagiging sakim ko sa pag-ibig. Mula noon, nagbago na ang pakikitungo ni Theo sa akin. Parang bumalik kami sa dati. Kahit may relasyon na kami, para pa rin siyang nanliligaw na labis namang ikinatataas ng kilay ni Kim. Siguruhin mo lang na hindi ka ngangawa oras na maboryan at saktang ka na naman, ha? Sisi, kumalma ka nga. Lagi ka nalang galit. Kita mo naman parang bumalik na kami sa dati. Sigurado ko hindi na niya ako ipagpapalit pa. Ay naku, ewan ko sa inyo. Asya, maiwan na muna kita. Iidlip lang ako. Hindi ako nakatulog na maayos kagabi. Bakit naman? Yung buwisit mong boyfriend. Kinulit ako ng kinulit kung ano ba ang paborito mong pagkain. Ilang linggo na ba siya ganyan? Parang sumobra naman yata sa dosage ng gayuma si Teo. Tumahimik ka nga, ang ingay-ingay mo. Babe, Babe, bakit? may ibibigay ako sa'yo. Ang sweet mo naman. He, makalayas na nga. Natatawang sinundan ko na lang ng tingin si Kim bago ko nilingon si Theo. Puno ng pagmamahal ang kanyang mga tingin para sa akin. Kampante ako na hindi na niya ako ipagpapalit. Lumapit ako sa lalaki at niyakap ko siya. Sa tagpong yon may kumatok sa pinto. Ang mga katok ay malakas at kalaunan nagiging bayo na. Nagkatinginan kaming dalawa pero ako na ang nagpresintang buksan ng pinto. Nakasunod naman si Theo sa likuran ko. Pagbukas ko ng pinto, nagulat ako nang tumambad sa akin si Ella. Hilam sa luha ang mga mata niya pero galit na nakatingin sa aming dalawa ni Theo. Sinasabi ko na nga ba, Theo? Dito lang kita mahahanap. At ano naman ang ginagawa mo rito, kontrabidang babae? Malamang para bawiin ang boyfriend ko. Bawiin? Wala siya rito. Kung ako sa'yo, umalis ka na bago pa kita ipapulis. Sa tingin mo natatakot ako sa pulis? Ha, hindi ako kagaya mo na hindi kumikilos ng walang kasama. Kahit ako lang, kaya kang sabunutan. Napaatras ako ng tangkain ni Ella na hilahin ang buhok ko. Kaso lang humarang si Theo at galit na pinigilan ng kamay ni Ella. Gulat na gulat ako sa naging reaksyon ni Theo. Kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Sa tono ng boses niya, nararamdaman ko ang galit na kanina pa nais ko mawala sa kanyang muka. Wag na wag mo sasaktan ang mahal ko, Ella! Theo, ano bang nangyayari sa'yo? Akala ko ba okay na tayo? Na may future na ako kasama ka? Anong drama ito? Nagbago na ang isip ko, Ella. Si Alma ang mahal ko. Sana naman maintindihan mo. Hindi kita gusto, okay?
Isang malaking pagkakamali ang ginawa kong pakikipaglapit sa'yo. Kung tutuusin, tinukso mo nga lang ako. Tukso? Talaga lang ha? Sino bang nagpunta sa bar para maglabas ng bigat sa dibdib? Sino ang unang lumapit sa akin at umastang pagmamayari ang buhay ko? Nang sabihin mo sa akin ang mga pasakit mo, inintindi kita. Imbis na magalit sa mga ginawa mo, minahal kita. Pero bakit ganito ang nangyari? Bakit? Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Tama na ang drama. Hindi nga kita mahal. Theo, maawa ka naman sa akin, oh. Huwag mong gawin sa akin to. Tumigil ka. Mahal na mahal ko si Alma. Siya lang ang gusto kong makasama hanggang sa kamatayan. Marahas na tinulak ni Theo si Ella. Napahandusay ang babae sa harapan ng pinto ng bahay ko kaya hindi ako kagad nakapagsalita. Maging sina Lola Feliz at Kim ay nagambala at nakiusyoso sa mga nangyari. Gulat na gulat nang makita ang ginawa ni Theo para lang ipagtanggol ako sa babaeng muntikan ng umagaw sa kanya sa akin. Umalis ka na. Kung ayaw mo saktan kita hanggang sa piliin mo na lang na magpakamatay. Theo, wag mo naman gawin sa akin ito. Maawa ka. Buntis ako, Theo. Akala ko ba bubuo na tayo ng pamilya natin? Pakiusap, umuwi na tayo. Nasa bahay na ako. Si Alma ang mahal ko at pakakasalan ko. Umalis ka na! Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Theo? Umalis ka na! Magbabayad kang malandi ka! Hindi ako papayag na basta ka nalang makawala sa ginawa mo! Ang kapal naman ng mukha mong pagbantaan ako. Bakit? Ano bang gagawin mo? Papatayin mo ako? Eh baka bago mo magawa yun, lulugmok ka muna, malandi ka! Muli hindi ako nakapagpigil at ang kaninang pagtatangka ni Ella na saktan ako ay ako na ang gumawa. Gayon na lang ang pagsisigaw niya sa labis na sakit. Sinigurado kong may madadala ang mga kamay ko sa marahas na paghila sa kanyang buhok. Hindi naman ako papayag na hindi makaganti sa kanya. Pagkatapos ng ilang linggo niyang inagaw sa akin ang lalaking mahal ko. Nang sumisigaw na sa sakit si Ella, nakisali naman si Kim at Lola Feliz. Inawat ako at pinagalitan ng aking abuela. Si Kim ang nagpaalis kay Ella, kaya naman napanatag na ang aking loob. Pagkaalis ni Lola, lumapit sa akin si Theo. Pasensya ka na ha. Sisiguraduhin kong hindi na manggugulo sa atin ang babaeng yun. Ayos lang, Theo. Huwag mo na siyang isipin pa. Alam ko naman na ako pa rin ang pipiliin mo eh. Hayaan na natin. Akin ka lang, Alma. Walang kahit na sino ang makakaagaw sa'yo mula sa akin. Buong akala ko, nakakakilig ang mga sinabing yun sa akin ni Theo. Naging mabuting bersyon siya ng dati niyang pagkatao. Mas malambing, maingat at mapagmahal. Ayun nga lang, may nadagdag sa ugali niya na dati ay wala naman. Naging seloso si Theo. Masyadong obsessive at possessive sa akin. Ayaw na ayaw niyang makipaglapit ako kahit kanino. Kahit nga kay Kim eh. Si Ella naman, mas naging agresibo sa panggugulo sa akin. Kaya naman nakapagdesisyon akong muli na bumalik kay Aling Cora. Dala ko ang buhok niyang nakuha ko mula sa pagkakasabunot ko kay Ella. Nararamdaman ko ang nagpupuyos mong galit. Ano ba ang posibleng dahilan nito, Alma? Ginugulo po kami ni Ella, Aling Cora. Ilang beses na niya akong sinugod sa bahay. Ang salot sa inyong relasyon. Titignan ko kung ano ang magagawa ko. Kailangan niyang magdusa, Aling Cora. Kailangan maparusahan siya. Yan ang gusto ko. Magbigay ng karamdaman sa taong kinapupuutan mo. Maraming salamat po, Aling Cora. Asahan mong lahat ng hiningi ko, may sapat pong kabayaran. Sa pagkakataong ito, kailangan ko ng puso ng isang itim na baboy na kailangan dinukot gamit ang sarili mong mga kamay para sa pag-aalay. Walang pag-aalinlangang ginawa ko ang pinag-uutos ni Aling Cora. Kaagad akong nagtungo sa isang kakilalang may babuyan at bumili ng katamtamang laking baboy. Gamit ang sarili kong lakas at hawak na punyal, nagawa kong hiwain ang katawan ng baboy. Sinaksak ko ito ng paulit-ulit hanggang sa hindi na magawang manlaban ng baboy. Bumagsak ito sa lupa na kaagad ko namang sinaksak ulit. Sa pagkakataong yun, may kasama ng paghiwa ang ginawa kong pag-atake. Nilaslas ko ang leeg pababa sa dibdib. Gamit ang aking mga kamay, dinukot ko ang mainit-init pang puso. Dinala ko yon kay Aling Cora.
Iting aso naman ang ginang nang makitang dala ko. Ayan ang gusto ko, sariwang puso! Inaalay ko po ang pusong ito para sa kamatayan ni Ella, Aling Cora. Matutupad ang hiling mo, iha. Mamamatay si Ella! Isang matinis na halakhak ang pinakawalan ni Aling Cora na bumuhay sa aking sistema. Sinimulan niyang iaalay ang puso sa altar. Sinindihan ang itim na kandila sa gilid nito at sinayaw-sayawan. Mas kakilakilabot ang nakita kong tagpo ng mga sandaling yun. Ani mo muling sinapian si Aling Cora. Nagsasalita ng mga wikang banyaga. Kumuha ng kapiraso sa buhok na pagmamayari ni Ella. Muli matapos ang ritual ni Aling Cora ay hinimatay ako. Nang magising ako ay sinusundo na ako ni Kim. Puno ng pag-aalala ang kanyang muka. Kailangan mo na umuwi, Sisi. Inatake sa puso ang lola mo. Natakot na magwala si Teo sa loob ng bahay niyo. Galit na galit ang lalaki nang hindi kanya madatnan sa bahay. Ano? Isinugod ko na sa ospital ang lola mo. Si Teo naman, nakaabang sa labas ng bahay mo. Buti nga nagawa ko pang humingi ng tulong sa mga tanod eh. Anong ginawa ni Teo? Ayun, nag-eskandalo. Ay, halika na. Kailangan mo na umuwi para kumalma na ang lalaking yon. Kapag nagtagal ka pa rito, baka bunutin na niyang isa-isa mga halaman ninyo. Naku, pinagkakaabalahan pa naman niya yun ngayon. Ewan ko nga ba kung anong nangyayari sa kanya, Kim. Basta na lang siya nagkaganyan eh. Hindi naman siya dating mainitin ng ulo. Tsaka hindi siya mahilig sa iskandalo. Ay naku, Sisi. Basta, hayaan mo na. Ang importante, makauwi ka ngayon sa inyo. Nagmamadali nga kaming umuwi ng kaibigan ko sa bahay. Nadatnan namin si Teo na parang wala sa sarili. Halos ubusin niya sa kakapitas ng dahon ng mga halaman namin. Dahil sa kanyang ginawa, kabadong tinawag ko ang pangalan niya at pinigilan. Teo, ano bang ginagawa mo? Alma, ikaw na ba yan? Bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka ba nagpunta? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag ka nang basta aalis nang hindi ako kasama? Nag-alala ako sa'yo. May importante lang akong nilakad, Teo. Hindi mo naman kailangan mag-alala sa akin eh. Yung nilakad mo, ano ba yan? Tao ba ang pinuntahan mo, ha? Ano? Anong ibig mong sabihin? Siguro lalaki ang pinuntahan mo, no? Lalaki ba yan? Ano, may relasyon na ba kayo? Ayaw mo na sa akin? Teka, ano ba yung pinagsasasabi mo? Theo, may mahalaga akong pinuntahan, pero hindi ibig sabihin nun nanlalaki na ako. Wala ka bang tiwala sa akin? Ano ba naman yung binibintang mo? Akin ka lang, Alma. Walang sino man ang hahawak sa'yo o magmamahal na iba. Aminado ako, natakot ako ng mga sandaling yon. Nagbago kasi bigla ang reaksyon ni Theo. Bigla na lang siyang naging bayolente at nanininghal. Parang hindi na siya ang kaharap ko. Parang ibang tao na. Napilitan akong pumasok sa bahay dala ng kahihiyan. Nagsisimula kasing magparinig sa mga kapitbahay si Theo na para bang binabantaan niya ang mga tao na huwag kailanman lalapit sa akin. Hindi ako kagad nakapagsalita sa kanyang sinabi. Basta hinila ko na lang siya papasok para makaiwas kami sa tiyak na sakuna. Sakali mang may sumagot kay Theo at labanan ng pagwawala niya, lalo na't may mangilan-ngilan pa namang loko-loko sa amin. Lumipas ang ilang araw, mas lalong lumala ang kalagayan ni Theo. Hindi na siya umuwi sa bahay niya. Palagi na lang siyang nakabantay sa akin. Tuloy kahit sa pagpunta ni Ella sa bahay namin ay ako na ang natatakot para sa kanya. Noong huling punta niya kasi, binigwasan siya ni Theo at umuwing duguan ang muka. Buti na nga lang talaga napigilan ko si Theo na habulin ng babae. Maging si Kim, hindi na nagugustuhan ang mga ginagawa ng lalaki. Payong kaibigan lang, no, Sisi? Hiwalayan mo na si Teo. Pakiramdam ko talaga wala siyang mabuting idudulot sa iyo. Simula na magkabalikan kayo, ganyan ang pakikitungo niya sa lahat ng tao. Para siyang isang mabangis na hayop. Anong gusto mong gawin ko, Sisi? Bumalik kami sa dati? Yung nasasaktan ako at nahihirapan? Ganun ba? Wala tayong ibang choice, kaysa naman lumala pa siya. Hindi ko kaya, Kim. Malaki na ang isinakripisyo ko para magkasama lang kami.
Pakiusap naman hayaan mo na lang siya. Kung nagsiselos man si Teo, di fine. Hindi ako lalapit sa kahit na sino. Iiwas na lang ako sa mga tao. Gagawin ko ang lahat, mabuo lang ang tiwala niya sa akin. Ewan ko sa'yo. Gusto kong isipin na nababaliw ka na sa kanya. Kita mo naman ang mga pinagagawa niya. Hindi na tama. Alam ko may kinalaman si Aling Cora sa mga kakaibang kinikilos ni Teo. Utang na loob. Bago pa may mangyaring masama, ibalik mo na siya sa dati. Hindi ako papayag. Mananatiling sa akin lang ang pagmamahal ni Teo. Ako lang ang babaeng makakasama niya hanggang kamatayan. Hoy, Alma! Gumising ka nga. Hindi na sabi maganda tong ginagawa niyo, hindi ba? Ano? Gusto mo bang ako pa mismo ang gumawa ng paraan para bumalik si Teo sa dati? Yan ang wag na wag mong gagawin. Kapag ako iniwan ni Teo, dadalhin mo ang konsensya buong buhay mo. Magpapakamatay ako. Hindi makapaniwalang tinitigan ako ni Kim. Alam kong hindi niya nagustuhan ang pinaggagawa ko, pero ayokong mawala sa akin ang kaisa-isang lalaking minsan nang nagpahalaga sa akin. Di bali nang mabuhay siya ngayon sa dilim. Ang mahalaga, akin siya at walang aagaw pa sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nasa labas ako ng bahay namin at nagwawalis ng mamataan ko ang isang babaeng balot na balot ang buong katawan at halos hindi na makilala. Ayaw naman lumapit para malaman ko kung may kailangan ba o wala. Para makasigurado, ako na mismo ang gumawa ng hakbang para makausap siya. Miss, anong kailangan mo? Alma? Ella? Ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Gusto kong humingi ng tawad sa ginawa ko, Alma. Alam kong may relasyon pa kayo ni Theo nang umiksena ako sa buhay ninyo. Nanggaling ako sa hirap at nang makita ko ang ganda ng buhay na posibleng ibigay sa akin ni Theo. Nasilaw ako. Nagkataong malungkot siya at nagkaproblema sa relasyon niyo, kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Umasta akong anghel na nakahandang tugunan at pakinggan ang lahat ng hinaing niya. Hindi ko alam na mabilis palang mahulog sa akin si Theo. Ang totoo niyan, hindi ko siya mahal. Ginamit ko siya. Kailangan ko lang na magpanggap para maisagawa kaagad ang kasal. May ipinapagamot akong nanay at siya lang ang makakatulong sa akin eh. Sana mapatawad mo ako, Alma. Bakit ka pa humihingi sa akin ng tawad? Hindi mo alam ang sakit na nadarama ko nang malaman kong baliwala na ako sa kaisa-isang taong pinag-alayan ko ng lahat. Narito nga ako para bumawi eh. At para makiusap sa'yo na itigil mo na ang ginagawa niyong ritual para magkasakit ako. Itigil mo na ang pambabarang. Papanong? Nagpatingin ako sa isang albularyo, Alma. Gagaling lang ako ng lubusan kung lalapit ako sa iyo at magpapakumbaba. Kaya parang awa mo na. Tanggalin mo na ang karamdaman kong ito. Napaiyak ako ng tuluyan dahil sa kanyang pagmamakaawa. Hindi ako literal na masama, Miss Winnie. Nagawa ko lang naman ang mga bagay na ito dahil binulag ako ng galit. Pero ngayong nakikita ko si Ella, lalo na nang tanggalin niya ang balot sa kanyang katawan, naawa ako at halos masuka. Nagnanaknak ang balat niya sa dami ng uka at sugat. May nanana ang mga yun at nanlaladkit na. Halos magkagulo pa nga ang mga langaw nang tila magunahan sila sa pagdapo sa bawat nakabukang sugat. Natutup ko ang aking bibig. Ganito ba kalupit ang dapat kong parusa kay Ella? Hinawakan ko ang kanyang kamay at mapait na nginitian. Halika, sumama ka sa akin. Ipapagamot natin yan. Saan tayo pupunta? Sa pinagmulan ng karamdamang yan. Sisi, saan ka pupunta? Ay, teka. Ella? Ikaw ba yan? My goodness, ano nangyari sa'yo? Mahabang kwento, Sisi. Pero kailangan nating umalis. Ipapagamot ko si Ella kay Aling Cora. Oh no! Huwag mong gagawin yan! Sa simula pa lang, wala nang balak si Aling Cora na maging maayos ang buhay ninyo dahil naghihiganti siya. Anong ibig mong sabihin? May nadiskubre ako, girl. Hindi ba't broken-hearted si Aling Cora? Ang tatay mo pa lang nang iwan sa kanya, kaya naging miserable ang buhay niya. Totoo ba yan? Paano naman nangyari yun? Namatay ang mga magulang ko, maliit pa ako, hindi ba? Oo, tama ka.
Pero alam mo ba kung sinong may gawa ng maaga nilang kamatayan? Si Aling Cora. Mind you, girl, pagkatapos mamatay ng nanay mo, ay nagluksa ng todo ang tatay mo. Pinilit pa ni Aling Cora na ipagsiksikan ang sarili niya sa buhay ng ama mo. Kaya lang todo tanggi naman si Tito sa kanya. Dahil sa galit, binarang ng ginang ang tatay mo kaya siya namatay. Nalilito ako. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Ano pa nga ba, di kinuwento ng lola mo? Ngayon ko nga lang nalaman kaya todo takbo ko para maabutan ka eh. Tapos yung ginawa niya kay Teo, hindi talaga gayuma, kundi barang. Kinokontrol niya pa unti-unti ang isipan ni Teo para mapasunod ka sa talagang gusto niya. Balak niyang saktan ka. Napaiyak ako sa aking mga nalaman. Hindi ko alam na ganito pala magbiro ang pagkakataon, na may mga taong mas pinahahalagahan pa ang sariling kaligayahan kesa sa ibang tao. Napahiya ako nang may mapagtanto ako. Wala rin pala akong pinagkaiba kay Aling Cora. Nagpabulag ako ng galit kaya naman marami akong nasaktan. Dahil sa aking ginawa, pinahiran ko ang luha sa aking mga mata. Sisi, sabihin mo sa akin, ano bang kailangan kong gawin? Kaya nga ako nandito para madaling ka nang umalis at magpunta sa albularyo. Kailangan mo ipatanggal sa manggagamot ang barang na nilagay ni Aling Cora sa nobyo mo. Pati ba si Ella gagaling din? Oo naman, may posibilidad. Kaya nga umalis na tayo. Nakita ko pa naman si Teo papunta dito. May dalang itak. Anong gagawin niya? Malamang makikipagpatayan na siya kapag may nagtangkang lumapit kay Alma. Diyos ko, kasalanan ko to eh. Ako ang may kagagawa ng lahat ng ito. Mamaya ka na magdrama, babae. Umalis na tayo! Patakbo na kaming tatlo sa pintuan nang mapansin kong kumalabog ang pinto. May bumabayo nun sa labas. Animo galit at hindi na magpapapigil. Alma! Nasaan ka? Nasa loob ka ba? Buksan mo tong pinto! Mahal kita, Alma! Hala, anong nangyari kay Teo? Bakit nalalalim na ang paligid ng mga mata niya? Para siyang walang tulog. Baka pagtatagpasin niya tayo. May backdoor ba kayo? Baka pwede tayong dumaan doon. Sumunod kayo sa akin. Hindi tayo pwedeng mamatay dito. Alma! Kahit hindi ka magpakita, mahahanap kita! Lumabas ka na dyan kung ayaw mo saktan ko mga kasama mo sa loob! Sige na, mauna na kayo. Ako nang bahala rito. Gaga ka ba? Ano, papatay mo talaga ang sarili mo? Hindi ako papayag. Hindi pwede. Maawa kayo, tumakas na tayo. Mamaya na kayo magtalo. Doon tayo sa may kusina. Naroon ang backdoor. Nagtakbuhan kaming tatlo papunta sa likod bahay. Kabado man pero napilitan akong damputin ng martilyo na nasa paanan ko lang. Maging sina Ella at Kim ay minuestrahan kong maghanap ng pwedeng pananggala sa mga magtatangka sa buhay nila. Mabilisan naman kaming nagtatakbo palayo sa bahay. Mabuti na lang talaga hindi kami naabutan pa ni Theo. Nakapara rin kasi kami kagad ng taxi bago pa man siya makatunog na nakalabas na pala kami. Sa isang kamalig sa likod ng ospital kami dinala ni Kim. May albularyong nakatira doon at pinatuloy kami sa loob. Salamat, nakalayo din tayo. Tama ka, pero hindi pa tayo dapat na magdiwang. Kailangan pa kitang ipagamot, Ella. Dito lang kayo at sisilipin ko sa labas kung may nakasunod ba. Ay, Diyos ko, kung alam ko lang na magiging maligno ang boyfriend mo, Alma. Sana hindi ko na siya hinayaan makipagbalikan sa'yo. Tutal naman, nagloko na siya. Hindi niya deserve ang babaeng kagaya mo. Ako naman ang punot dulo nito eh. Kung hindi ko nilapitan si Theo, hindi siya magpapatukso. Hindi kami magkakaroon ng relasyon. Sana matibay pa rin ang pagsasama niyo. Isa lang naman akong hamak na bayarang babae eh. Huwag mong sabihin yan, Ella. Ano man ang pinagdaanan mo, nangyari yon bilang pagpapaalala ng mga tao lang tayo na may kailangan tayong haraping pagsubok. Huwag na huwag mong isiping mababa ka o marumi dahil lang sa trabahong meron ka. Oo, pinapatawad na kita. Pero sana, patawarin mo rin ako. Hindi naman ako nagtanim ng galit sa iyo eh. Huwag na kayong umiyak. Nandito na ang albularyo.
Pumuwesto kaming tatlo sa espasyong pabilog na may nakasinding mga kandila. May mga kung ano-anong halamang gamot ang nakapalibot doon, mga mutya at langis na nakasabit. Sa misita, nakapatong ang mga papel na may nakasulat na orasyon. Sa tingin ko ay pangontra sa barang at pag-atake ng kung ano-anong elemento. Sa pangunguna ni Kim, minuestrahan kami ng albularyo na gawin ng mga ritual. Pumikit tayo at ipagdasal natin ang gagawin nating orasyon. Natatakot ako, Sisi. Huwag kang matakot, Alma. Alam ko kung anong nararamdaman mo. Naiintindihan kita. Sana din, lakasan mo ang loob mo. Hindi man tayo malapit sa isa't isa, Alma. Asahan mong nandito lang din ako sa tabi mo. Gagawin ko ang lahat para makatulong. Pumikit na nga kaming tatlo at hinayaan ng albularyo na ilabas ang inorasyonan niyang lubid. Ayon pa sa matanda, kailangan kong ayusin at tanggalin ang pagkakabuhol ng lubid para mabawasan ang barang na nakadikit na sa katawan ni Ella. Pinagpapawisan na ako pero hindi ako tumigil sa pag-aayos ng buhol. Alam ko, magagawa kong iligtas si Ella sa tiyak na kapahamakan. Lumipas ang 10 minuto. Halos maiyak ako sa labis na takot. Namutla na lang bigla si Ella at bumagsak sa lupa. Ella, teka lang, huwag ka munang susuko. Hindi pa ako tapos sa ginagawa ko. Hindi ko na yata kaya. Girl, huwag kang magpatay-patayan dyan. Ang tapang mo kaya. Nagawa mo ngang sumugod sa bahay ng sisi ko eh. Tapos ngayon babagsak ka na lang bigla. Ay, huwag ka sumuko, gaga! Kim, kailangan mo akong tulungan. Hindi pwedeng mamatay si Ella. Diyos ko naman, bakit pa ngayon lang kayo nagkasundo kung kailan may mamamatay na? Huwag niyo nga akong ini-stress! Huwag kang susuko. Huwag kang matutulog, ha? Lumaban ka, Ella! Muli, pinag-igihan ko pa ang pagtanggal ng mga buhol ng lubid. Ilang sandali lang, napapangiti na ako sa tuwa. Nagagawa ko ng tanggalin ng buhol. Nang maayos ko na nga ito, hinihingal na niyakap ko si Kim. Salamat, mababawi ko na ang sumpa na binigay ko kay Ella. Pinagtulungan naming buhati ni Kim ang babae. Ginamot siya ng albularyo. Sinigurado na walang sugat na malalampasan at tinapalan ng mga dahong magpapatuyo sa mga sugat. Ay, salamat. Nabawasan na kahit papaano ang problema natin. Oo nga eh. Alam mo, Sisi, ang gaan ng pakiramdam ko ngayong nagkapatawaran na kami ni Ella. Nalulungkot lang ako sa kinasapitan ng relasyon namin ni Theo. Huwag kang mag-alala, Sisi. Magiging okay din ang lahat. Magtiwala ka lang. Alam mo, isa sa mga natutunan ko sa pangyayaring to ay ang maging mapagkumbaba at huwag matakot humingi ng tawad. Tama ka, Sisi. Nung una naging makasarili ako. Nasaktan kasi ako eh. Alam mo naman kung gaano ko kamahal si Theo. Hindi ko matatanggap na may iba siyang minamahal. Nabigla ako, nagtampo. Alam mo naman yung pakiramdam ng niloko, hindi ba? Walang kasing sakit. Alam mo kasi, Sisi, nagbabago ang emosyon natin. Habang tumatagal ang sariwang galit, hinanakit, kumukupas din. Hindi porket galit ka at nasaktan o ninais na gumanti, ay masama ka ng tao. Normal lang sa atin yun. Pero alam mo, bilib ako sa iyo. Nagawa mong iligtas ang buhay ni Ella. Doon pa lang, mataas na ang tingin ko sa iyo. Napaiyak ako sa mga sinabi sa akin ni Kim. Hindi niya ako hinusgahan kahit nagkamali ako. Pagkus, binigyan pa niya ako ng pag-asa. Tinuruan niya akong magbago. Pinagpahinga kami ng albularyo at sinabing bukas na namin ipagpatuloy ang ritual at ang pagbabasa ng orasyon. 2 tao pa ang kailangan naming ayusin, kaya kailangan naming magpalakas. Pagsapit ng umaga, nadatnan ko si Ella sa kusina. Matamlay man ay alam kong papagaling na siya. Kita ko sa mukha niya ang pagod, nangiti naman ang itinugon ko sa kanya. Kumusta ka na? Okay lang ako. Maraming salamat sa ginawa mo, ha? Alam mo, Alma, nahihiya ako sa'yo. Naging masama akong tao eh. Huwag mong sabihin yan. Alam mong masama rin ang ginawa ko sa'yo. Biktima lang naman tayo ng mga pangyayari. Sa ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon na mabago pang mga pagkakamaling yun. Tama si Alma, Ella. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo nang ayusin ang buhay mo.
Hindi ba sa bar ka nagtatrabaho? Pwede kang lumipat at magsimula sa malinis na paraan. Pasensya na. Yun lang kasi ang pinakamabilis na trabahong mapapasukan ko eh. Hindi naman ako nakapag-aral. Wala akong sapat na papeles para sa pag-a-apply. Lalong hindi rin ako makakakuha ng valid ID. Lalo na kung wala rin naman akong naunang valid ID. Yun lang ba? Huwag mo nang problemahin yun. Hahanapan kita na mapapasukan. Tama si Kim Ella. Para igalang ka ng mga tao, dapat una mong igalang ang sarili mo. Nagkasala na nga ako eh, ang bait niyo pa rin sa akin. Wala yun. Ang isipin mo, binigyan pa tayo ni Lord ng ikalawang pagkakataon para sa mga pagkakamali natin. Huwag natin sayangin yun. Nagngitian kaming tatlo. Alam ko na dahil sa naging deklarasyon namin, magiging okay din ang lahat kahit papaano. Nang makausap namin ulit ang albularyo, ipinaliwanag niyang kailangan kong makipagkita kina Theo. Natakot ako dahil baka mamaya saktan niya ako. Kaso lang, sinabi sa akin ng albularyo na may gagawin siyang orasyon para bumalik sa panandali ang pag-iisip si Theo. Kaagad akong pumayag, para din naman ito sa ikabubuti naming lahat. Para safe, sinamahan ako ni Kim. Pareho kaming may dalang pamalo para kung sakali mang saktan kami ni Theo. Sigurado ka ba na hindi siya aalis dito sa bahay ninyo? Oo, sigurado ko. Sa galit ni Theo at panggigigil niya, malakas ang kutob ko na nagtatago siya dito sa loob ng bahay. Hinihintay niya ang pagdating ko. Mag-iingat ka. Hindi ako papayag na saktan ka niya. Nakabantay ako sa likod mo. Maraming salamat, Sisi. Dito ako papasok sa kusina. Doon ka sa front door. Mag-iingat ka ha. Oo naman. Pangako. Ikaw din. Pumasok ako sa loob ng bahay at nakiramdam sa paligid. Kabadong tinawag ko ang pangalan ni Theo. Theo? Nasaan ka? Theo, lumabas ka! Kailangan kitang makausap! Alma, ikaw ba yan? Theo, lumabas ka na, please! Kailangan kitang makausap! Dito. Nandito ako sa sofa. Asensya na ako madilim. Nasisilaw ang mata ko sa liwanag. Pwede mo naman buksan. Dahan-dahan lang. Ayos lang ba? Sige, bubuksan ko ha. Nakahanda na ako. Dahan-dahan kong ang binuksan ng bintana, maging ang pinto. Nang magliwanag na ang paligid, nakita ko si Theo na nakasiksik sa sala, patago sa likod ng sofa. Halos hindi na naliligo. Madungis na at mabaho. Halos hindi na rin kumakain. Bakas ang kapayatan sa mukha niya. Hindi na nakakatikim ng tulog at pahinga. Tuluyan na akong napaiyak nang makitang nangyari sa kanya. Diyos ko! Theo! Pasensya ka na, Alma ha. Hindi ko din alam kung ano nangyayari sa akin. Basta na lang ako nagkasakit at nakalimot. Siguro, kinakarma na ako dahil sa ginawa ko sa'yo. Theo! Huwag kang lumapit sa akin. Baka mamaya, kapag nakalimot na naman ako, baka panakit ako. Ilang araw na ba akong ganito? Si Ella. Nasaan si Ella? Bakit ko siya nakalimutan? Theo, kumalma ka, okay? Tsaka na natin pag-usapan ng tungkol sa nangyari. Ang mahalaga, nakakausap kita ng maayos ngayon at magagawa ka naming ipagamot sa albularyo. Patawarin mo ko, Theo. Akong may kasalanan ito sa'yo eh. Palagi kong napapanaginipan ng isang ginang. Inuutusan niya ako na patayin si Ella at pahirapan ka. Pinilit kong tumanggi pero mas malakas siya. Nagagawa niyang kontrolin ang katawan ko. Kilala ko siya, Theo. Siya si Aling Cora, ang mabagsik na mambabarang na kumokontrol sa ating lahat. Hindi lang ikaw at si Ella ang naapektuhan niya. Maski ako, ang lola ko na ngayon ay nasa ospital din. Pati si Kim dinamay na niya. Ano? Ganyan kasama si Aling Cora? Oo, ganyan kasama. Kaya kailangan nating mag-ingat. At kung papayag ka, dadalhin kita sa albularyo. Kailangan mong magpagamot sa kanya. Sa awa ng Panginoon, nakinig naman sa akin si Theo. Nagawa pa namin siyang ibiyahe ni Kim pabalik sa kinaroroonan nila Ella at ng albularyo. Hindi siya umangal nang magpagapos siya at sinimulang tawasin ng albularyo.
Hindi ko akalaing grabe rin palang epekto ng pambabarang kay Theo. Namayat siya at namumutla. Traidor si Aling Cora. Nilinlang niya si Alma at ginamitan din ng orasyon para magawa kayong ipabarang. Ako nga noon hindi niya pinakikinggan eh. Si Aling Cora pa kaya? Hindi na ako magtataka kung maging buong pamilya natin, saktan na niya. Paano mo naman ba kasi siya nakilala? Alam mo naman na mahilig ako sa hula, di ba? Lumapit siya sa akin, pinakilala ang sarili at hinulaan ako. Nagulat ako na marinig na tama ang lahat ng hula niya sa akin. Siyempre, bumilib ako at kinilala pa siya. Kalaunan, humingi ako ng address. Nang malamang kong nambabarang pala siya at nagkataong kailangan ni Alma ang serbisyo niya, ay hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Inireto ko siya sa ginang. Ay, hindi ko naman alam na sa mismong paglapit namin sa kanya kinokontrol na niya si Alma. Alam ko ang klase ng mga mambabarang na ganyan. Sila ang mga mambabarang na may lahing babaylan. Kayang magpadala ng salot sa mga pananim, kayang magbigay ng karamdaman sa bawat isa sa mga taong kanyang kalaban, kayang manghipnotismo o kumontrol ng isipan ng mga taong nasa malayo. Nakakatakot naman. Pero yun ang katotohanan. Alam mo na, mga nilalang na nabubuhay nung unang panahon. Sana magtagumpay tayo sa pagpuksa kay Aling Cora. Gusto ko nang manumbalik sa normal ang buhay natin. Ako naman baka umuwi na lang sa probinsya. Isasama ko doon ang nanay ko. Alam mo girl, wag mo nang problemahin ang pagpapagamot sa mama mo. Tutulungan ka namin. May mga kakilala akong doktor na makakatulong sa kanya. Gagaling ang nanay mo, pangako. Nagyakapan kami at nagkasundo na magdarasal. Taimtim kong inihingi ng tawad ang lahat ng kasalanang nagawa ko. Ang mga masasakit na salitang iginawad ko sa kapwa. Gaano man kahirap, titiisin ko. Makabawi lang sa lahat ng pagkakamali ko. Pagkatapos ng aming pagdarasal, narinig naming nagsisisigaw na si Theo. Halos manggalaiti siya sa labis na galit. Nang pumasok kami sa loob ng silid, naabutan namin ang albularyo na hinahagupit ng buntot pagi ang binata. Anong nangyayari? Mukhang sinisimulan na ng albularyo na palayasin sa katawan ni Theo si Aling Cora. Ha? Pwede ba yun? Parang exorcism baka mo? Oo, ginagawa yan sa mga taong kumukontrol ng elemento, mga multo at mambabarang. May mga nasaksihan na akong ganyan dati, kagaya ng nangyayari kina Aling Cora. Sana naman umalis na nga si Aling Cora sa katawan ni Theo. Nakahanda na akong masaktan ulit. Wala na akong balak na agawin pa si Theo at ipagsiksikan ng sarili ko sa kanya. Alma, wag mo munang isipin ang hindi pa nangyayari. Saka nyo na pag-usapan yan. Pakinggan na muna natin ang mga sinasabi ni Theo. Malay natin, may mahalaga siyang sasabihin na makakatulong para mas mapadali ang pagpuksa natin sa kanya. Lumingon kami sa kinaroroonan nila Theo. Pulang-pula na ang mukha niya sa panlalaban. Ibang-iba na ang boses niya. Naging babae. Matandang babae. Halos hindi na nga siya makahinga ng maayos at pilit pang binabaklas ang tali na nasa kanyang paanan. Kaso lang, mas magaling tsumempo ang albularyo. Nakakailang hampas pa siya kay Theo ay nakikita ko nang sumusuko na ang lalaki. Aalis na ako sa katawan ni Theo! Tama na ang pananakit! Ayan, mukhang exit na siya sa katawang hindi kanya. Mas mabuti yan. Umaasa ako na gagaling na si Theo. Ang mabuti pa, iwanan na muna natin sila. Magtiwala na lang tayo sa kanila. Alam naman natin na mas alam ng manggagamot ang gagawin niya kaysa sa atin. Halika Ella, asikasuhin muna natin ang mga sugat mo. Salamat ha, Alma. Napakabuti mo. Mabait ka rin naman eh. Ay, magseselos na ako niyan. Mamaya magiging magsisi na kayo. Maitsipwera na ako ha. Hindi naman. Ikaw ang pinaka-the best kong kaibigan. Kaya wag mong isipin na kakalimutan kita. Tsaka ang ganda mo, Kim. Kahit na hindi ka babae, pero daig mo pa nga kami. Hindi naman, no? Hayaan nyo. Matapos na lang ang problema natin ngayon, paggagandahin ko kayo. Ilang minuto pa ang paghihintay namin hanggang sa lumabas na ang albularyo na gumamot kay Theo. Aniya, tuluyan nang umalis sa katawan ng lalaki si Aling Cora.
Hindi na niya magagawang saktan o kontrolin pang muli ang lalaki dahil binigyan din siya ng pangontra. Sa ngayon, iniinda ni Aling Cora ang sakit ng panlalatigo kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na tumakas sandali sa bahay ng albularyo para puntahan naman ang mambabarang. Pagdating ko sa bahay niya, sa may pinto pa lang ay naririnig ko na ang atungal niya, ang nasasaktang ungol na mahirap ng kalimutan. Ano, Aling Cora? Masakit ba? Ha? Traidor ka! Ginamit mo ko! Ginawa ko lang naman ang tama. Niloko ko ng tatay mo. Alam kong kasalanan ni tatay na niloko ka niya. Pero bakit ako? Bakit ang mga kaibigan ko? Talagang sagad sa buto ang kasamaan niyo. Bakit? Kung sinabi ko ba ang katotohanan, papayag ka pang ipabarang sa akin ng manluloko mong kasintahan? Hindi! Huwag mo na nga akong utuin. Siguro nga hindi ako ang binarang mo. Pero ako naman ang pinahirapan mo eh. Ako ang binigyan mo ng problema. Binigyan mo ako ng kalbaryo na mahihirapan kong ayusin. Ako ang sinaktan nun. Tinulungan kita ngayon, pero ako pa rin ang masama. Mali ang mga taong ginantihan mo. Matagal nang patay ang tatay ko. Galit kong wika sa kanya, sabay lapit tsaka sapilitang kinuhanan ng buhok. Nakita kong kababakasan ng takot ang kanyang muka. Anong gagawin mo? Tingin ko kasi hindi pa sapat ang sakit na dinadanas mo. Mukhang kailangan kitang ipabarang sa mas magaling pa sa'yo. Wag mong gagawin yan. Pangako, hindi ko na kayo gagambalain pa. Ang gusto ko mawala ka na sa bayan namin. Wala akong pakialam kahit nasan ka pa magpunta. Ang mahalaga hindi na kita makita pa. Oras na mapansin kitang pakalat-kalat sa kahit saang bahagi ng bayang ito, alam mo na kung ano ang mangyayari sa'yo. Oo, aalis na ako. Pangako, hindi na ako mananakit pa. Hindi ko na kayo pakikialaman pa. Basta lubayan niyo lang ako. Madali naman akong kausap eh. Ano? Sige na, layas na. Nagkumahog sa pagtakbo si Aling Cora na hindi na nga inaksaya pang kunin ang kanyang mga gamit. Basta na lang siyang umalis at hindi na nagpaalam sa akin. Nakangiti naman akong sumunod sa kanya palabas ng bahay niya. Alam ko magiging tahimik na ang buhay namin. Kaya naman nang makabalik ako sa bahay ng albularyo, masaya kong ipinaalam sa kanila na malaya na kami. Wala na si Aling Cora. Umalis na siya at hindi na babalik pa. Talaga? Totoo ba yan? Oo, tinakot ko siya eh. Binunutan ko ba naman ang buhok eh. Buti nga yun sa kanya, no? Kasi kung hindi man siya umalis, talagang ipababarang natin siya, no? Salamat at maayos na ang isipan ko. Wala na magulo at maingay. Wala nang kokontrol sa akin. Pasensya na sa nagawa ko ah. Huwag kang mag-alala. Aaralin ko ng kalimutan ka, Theo. Teka lang, Alma. Ako ang dapat na humingi ng sorry sa ginawa ko eh. Naging manggagamit ako. Theo, hindi naman kita mahal eh. Nadala lang din ako ng tukso. Pero wala pa sa isip kong magkaroon ng minamahal. Drama ko lang ang lahat ng yun. Sana maintindihan mo. At sana wag mong sasaktan ng babaeng tunay na nagmamahal sa'yo. Alma, ang laki ng naging kasalanan ko sa'yo. Napakasama ko. Hindi ka masama, Theo. Pareho lang tayong nagkamali. Nagkatinginan kami ni Theo. Ewan ko ba, napaiyak na lang ako bigla nang lumapit sa akin at niyakap din niya ako. Alam ko naman na minsan, nagkakamali talaga ang mga tao. Depende na lang sa amin yun kung paano namin aayusin ang gusot na ginawa namin. Sa ngayon po, asawa ko na si Theo. May 2 na kaming anak. Masaya ang aming pagsasama. Si Kim na rin ang naging ninang nila. Mapilit kasi ang baklite. Pero masaya naman ako dahil kahit ganoon, nagagabayan naman niya ng maayos ang kanyang mga inaanak. Hindi man namin nakakasama si Ella, balita naman namin ay may pamilya na rin siya at masaya na sa pagsasama nila. Hindi na namin nakita pa si Aling Cora at alam kong hindi na kami gagambalain pa ng matandang mambabarang. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking mga ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, oras na para sa shoutout ulit natin. Shoutout po kina Miss Heli Borja from Cavite, Miss Grace Largadas from Surigao del Norte, Sir Darren Subcon from Binangonan, Rizal,
Miss Jeneline Mix Vlog, Miss Ana Vencer Francisco na namamlansya daw po habang nakikinig from Riyadh, Miss TVJ Rosie Gedorio, Miss Chris Alcantara, Miss Emily Servano at sa family niya, kay Mary Joy Roaring Belches na nakikinig sa atin at sinabi niya na nakakawala raw po ng pagod at stress ang stories natin. Kasama niyang nakikinig ang kapatid niya at pinsan niya from Bicol. Kay Shems at sa asawa niyang si Engineer Sid from Saudi Arabia, Ma'am Raquel Hasegawa from Japan, Miss Alma Flores na lagi pong nakasubaybay sa atin, Ma'am Rosemary Sabandeja from Cebu City, Miss Girlie Almasher from Germany, kay Sir Henry Sarmiento, kay Ma'am Lilibeth Torres from Pampanga, at sa mga kasamahan niyang sina Roland, Mike, Rose, Niba, Marcelina, Marlene, Donna, Rusty at Nong. Salamat po sa inyong lahat. Shoutout din po kay Mr. Doms lang ang malakas na nag-comment po sa Karma ng Pabayang Magulang upload. Ang sabi po niya, ang pakikinig daw sa mga kwento natin ang nakakaalis ng pagod niya habang nagmamassage sa Bahrain. Kay Garcia Mendoza from Mauban, Quezon, sa Royzel Tailoring po sa Silang Cavite, kay Ma'am Rida de la Cruz at sa mga anak niyang si Chelsea at Chloe from Dasmariñas, Cavite, kay Miss Nelin Palomo from Tacurong City na nakikinig daw po sa atin habang gumagawa ng order sa kanyang homemade pork chorizo. Naku, mas masarap po yan at mas gaganahan kayong magtrabaho dahil nakikinig kayo sa ating stories. Salamat po, ma'am. Kay Ma'am Marites Nalika at Ma'am Belen Malbas na always present po at laging nakikinig sa ating stories. Kay Ma'am Virginia Lopez Dagdag from Hong Kong, kay Shari from Yokohama, Japan, at kay Michelle Joan Alfanta, John Denver at Joel Ruiz from San Fernando, Pampanga. Salamat po sa lahat ng comments ninyo. Sana po ay patuloy kayong makinig sa mga kwentong ibabahagi ko sa inyo. Huwag din po ninyong kalimutang mag-subscribe, like, share at comment sa mga darating pa nating upload. Sisikapin ko pong ma-shoutout ang iba pa nating listeners sa mga susunod kong upload. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.